Tapos ang SWS about voting behavior. And sinabi nila, up to 21% of voters decide in the last 10 days, the last 2 weeks. So, ibig sabihin, pukpukan talaga. Yes. So, we need to keep the message out there. Thank you, Fee, for for reminding us. We are statistically tied from number 10, number 9, 10, 11, 12. So, a bit more of a push. Yeah. Convinced that 21% to continue to think who will be there. And endorse us, support us, upload why you're voting for us. Diba? Mag-house to house pa rin yung ating mga kababayan. Pero mag-upload ng video, bakit namin sinusuportahan si Kiko, si Bam, para i-share. At palagay ko, magkakaroon ng magandang sorpresa para sa kababayan natin sa araw ng halalan. Most of us in the theater community, wala po kayo iisip. Salamat. Thank you, Pete. Okay. Pwede Isa Calzado is here with us. Openly supporting and publicly supporting Senator Kiko Pangalinan's candidacy. Of course, as we all know, she's one of our best regal babies. And she is wearing the Kiko Pangilinan color. Ay, oo nga. Ako lang. Representing the Sheikh Latin Correct. Representing episode 1 and 2. Congrats, Delia Diha. The star of Delia Diha musical. Okay. Sisa! Hello, greet everyone! Mga ano mo? Lumaki sa mata mo ito. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga kaibigan natin sa press. Magandang hapon sa ating senador, Kiko Pangilinan, Kuya Kiko, Ate Shawi, Sir Sel. Thank you. I know. And of course, magandang hapon po sa inyong lahat. Alam niyo po, today, dapat sa Lucena City kami magkasama ni Kuya Kiko. Pero dahil sa mga di inaasahang pagkakataon ay sa Quezon City tayo napunta. At baka ito talaga ang tinakda ng Panginoon para sa atin. Quezon pa rin, di ba? Ako hinilaputan ako. Pinalaman, hindi ko alam. Pero, siguro po, allow me to just say, bakit nga ba si Kuya Kiko ang bibigyan ko ng isang boto ko? Kasi katulad ng sabi ni Fee kanina, ang track record malinis. Ang puso, humble. Nakilala ko po siya, mas nakilala ko nung kami po ay galing sa Davao Rally para sa Lenny Kiko po noong 2022. Magkasabay kami sa eroplano. Hindi ko siya talaga masyado kilala. Siyempre si Ate Shawi, mas kilala ko. At idolo nating lahat at mahal na mahal natin. So pinagmamasdan ko lang, siya lang magsabi, nasa kaya yung mga bodyguard nito, tinitignan ko. Kaya po akong naramdaman na presensya, na nagsasabing VIP ako. Pinagdaan ko po yun. Sabi ko ay nakatapak sa lupa. Nakita ko po yun, sir. And sabi ko, I really like, sabi ko, ito talaga ang VP ko nung panahon na yun. So, nung nalaman ko po natatakbo si Senator Kiko, nagpunta po ako ng very first. Marami lang pong nangyari, kaya hindi ako nakasama pa sa mga rally. Pero, para sa akin po kasi, pag pinabasa ko po kung ano ang mga na-accomplish ni Senator Kiko, syempre yung sakit sa Act. Napaka-importante po ng food security, lalo na po sa isang bansa kagaya ng Pilipinas, na ang root problem po talaga ng lahat ay kulang sa pagkain. Bakit mayroong krimen? Gutom ang tao. Bakit nag-fail tayo sa mga pagpasa ng maraming matalino na Pilipino, pero dahil sa malnutrition, hindi tayo umaabot, hindi natin nare-reach yung full potential natin. And I think this is something that needs to be addressed.
And we need people, we need senators like Senator Kiko Pangilinan to help us find solutions, better solutions. Like he said earlier, providing breakfast, food meals. Importante po sa akin yun. I actually am part of Advancement for Rural Kids. In this, they address food security here in the Philippines. So, pag pumunta ka po sa rural areas, napaka-basic po eh. Turuan nyo lang silang magtanim. Makakakain po ang mga tao sa probinsya natin, wala pang 5 piso. May pagkain na. Magtatanim lang sila ng gulay. Pero minsan po ay nakalimutan na ito. Very basic. Pwede po ang mga komunidad sa ating may lupa po eh. Nakakalimutan lang paano magtanim. Napaka-rich po ng soil ng Pilipinas. We just need to have better systems in place. We need to re-educate our people. And I think that is why we need Senator Kiko on board. At isa pong bagay na gusto ko po kasi na kasama po kayo sa pagpasa ng Extended Maternity Leave Act. Principal author po. Kasama ni Senator Risa po. Principal sponsor po siya yan. Ay, pasensya po, hindi po talaga ganun ka hindi pa ganun ka in-depth. Pero alam ko po na big part po si Senator Kiko kung paano nangyari na from 60 days, naging 105 days ang maternity leave ng mga kababaihan. Importante po, paid po yan at pwede po kayo may extension 30 days pero hindi po paid. Kinikilabutan po ako na nagkaroon ako ng pagkakataon na masabi ko sa inyo, importante po sa ating mga kababaihan na meron tayong alay. Meron tayong mag-champion para sa atin, magiging boses natin, bukod sa mga kagaya ni Senator Risa, Senator Pia sa Senado. Kasi po, kaalyansa natin, kailangan po natin ng mga kakampi na alam po yung basic human rights, yan po talaga eh. From food security to basic human rights, yan po talaga ang plataforma at full thrust ng governance ni Senator Kiko. Kaya po, para sa akin po talaga, importante na maisama siya sa Magic 12. Kaya, sabi mo kanina, huwag na tayo mag-isip. Babaguhin ko kailangan natin isipin kung sino ang ating ilalagay sa ating pamumuno ng ating bansa. Kasi napaka-importante po ng mga taong ito dahil sila ang nag-lead sa country natin. Sila po talaga ang decision makers natin doon, ang bosses natin. At talagang maglalagay kung nasaan ang budget, nandun po talaga ang power. So let's think of this and pray about it. Sino ang pinaka-nararapat? At para sa akin po, si Kuya Kiko po ay isa sa mga ito. Kaya, tandaan po natin, number 51 sa balota. Kiko pa rin. Ooh, thank you so much, Lisa. Bago sige, ako, a reaction from Senator Kiko and a reaction as well from SAP, please. Isa, tama nga, magkasama kami noon sa Lenny Kiko campaign. At nabanggit din ni Fee actually na sa totoo lang hindi talaga ako balak tumakbong Vice President noong 2022. Ay kwento pa na rin. Kasi October 6, 2021, magpa-file na ako for Senate. Kasi number 8 na ako sa survey. So, medyo maganda na ang laban. But October 5, si Vice President Lenny sent me a text message saying, after consulting our political allies in the party, our party mates, political allies in the coalition, and her kids, she said, they all agree that I'm the best choice for Vice President. So munti ka pong malaglag sa Syria. But I was one of those who convinced her to reconsider her decision kasi gusto na niya talagang tumakbong governor.
So 6 months before the filing, I was already asking her, please don't run for governor, the country needs you. So when she asked me to run, of course the first thing that entered my mind was my wife's blessings, because clearly there's a dynamic there. So hindi siya madali. So, but in the end, things fell into place when I asked Sharon after she prayed, because she was hyperventilating before she prayed. And after praying, she felt a calm, a peace. And she said, well, she told Frankie, they were both in New York at that time, whatever your dad decides, we will support. And so I went back to Vice President Lenin and I told her, sige ma, let's do this. Because I also asked her, Mom, in case lang, are there other options just in case, yung issue ng dynamics? Sabi niya, it's okay, I understand, I respect if you don't agree to be my vice president. But it's too late, sabi niya. I will just run without a vice president. Global warming na yun. So, duty, I said, when Sharon gave me her blessings, I set aside my own political plans, which some said was already issued in, and went into the Mission Impossible. But no regrets. No regrets. There was an opportunity offered to sacrifice for our nation, and I will forever look at that as an honor and a privilege to have done so. Not many people are given that opportunity to sacrifice for the love of country. I guess that's what we did here. And that's what we are willing to do, because we need to bring our country forward. And if sacrifice is necessary to do that,